Pero para sa aking opinyon, dapat lang na ito ay ipatawag. Ano ikinatatakot nila kay Mayor Magalong na malalaman doon sa hearing o doon sa nagaganap na pag-iimbestiga? Dapat na si Congressman Abante, o hindi na congressman yan para sa akin si Abante na yan. Dapat nga siya pa mismo ang nagsasabi na, come at patunayan mo ang iyong mga pahayag na may korupsyon o merong malalim o malawak na korupsyon tungkol dyan sa DPWH Ghost Flood Project. Bakit? Patungkol naman dito bro, sa may mga ilang grupo na sumusugod sa bahay ni Diskaya. Ano opinion mo doon? Ay, buti nga, sugod lang. Nakita niyo sa bansang, anong bansa? Indonesia. Yung bansang Indonesia, sinunog. Ang mga bahay ng mga korupsyon na politiko. Yung mga kurapot na politiko, sinunog na mga pamamahay nila. Ibig sabihin, sobrang umaapaw na ang galit ng mga mamayan ng Indonesia doon sa nagaganap na korupsyon sa bansa nila. Kaya ang nangyari, talagang susunugin. Dito nga, binabato pa lang Kasi nga yung ginawa ng Diskaya family na yan ay malaking pagsasayang sa pondo ng bayan na hindi napakinabangan. At ito ay napansin nyo, maging ang ating kalikasan, kahit mainit na mainit ang araw, biglang uulan. Ano ibig sabihin yan? Gusto lang ipakita na meron talagang nagaganap na may nagaganap na malawakang korupsyon dyan sa flood control project. Kaya, ang malala talaga, buti nga ganun pa lang, binabato pa lang ang bahay. Baka mamaya sunugin din yan. Pag sinunog yan, maraming madadamay. Yun ay sentimento ng mga mamamayan ng Indonesia. Ngayon, ang sentimento ng mga mamamayang Pilipino ay ano? Dapat, magkaisa tayo, labanan at tutulan ang malawakang korupsyon. At isipin nyo naman, yung Diskaya family, sino namang hindi magagalit? Isipin nyo, merong 4 na sasakyan, hindi basta sasakyan, luxury car, mga vintage car, na nagkakalaga ng milyon-milyon na kapag pinagsama mo, bilyon ang halaga para lang sa isang pamilya na ang daming mamamayang Pilipino na naghihirap na, lumalangoy na sa kumunoy ng baha, lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan habang sila ay nagdiriwang at sakay ng kanilang mga vintage car. Nasaan naman ang kanilang mga puso na bakit hindi dinala sa tunay na proyekto ang pondo na para dyan sa flood control project na naging ghost project. Kaya tayo nagsasakripisyo ngayon. Kaya bakit ako lumabas dito? Bakit ako nagsasalita? Dahil naaawa na rin ako sa ating bayan at mamamayan na sobra-sobra na ang kahirapan dahil sa sobrang pangungurakot nitong mga politiko at ngayon kasama pa itong mga kontraktor, mga engineer na kasama na rin pala sa pagpapahirap sa atin. Kaya yung nagaganap sa pamamahay ng Diskaya family ay deserve nila. Kulang pa yan. Nong, dito, nakikita mo ba na posible ang mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Indonesia? Malaki ang posible. Malaking malaki kasi nagpupuyos na ang damdamin ng mga mamayang Pilipino. Malaki ang posibilidad. Ayan na nga, may nagsimula na. Binabato na ang pamamahay nila. Baka bandang ulit, tukutin na sila dyan. Sunugin ang pamamahay nila. Huwag naman sana, pero hindi natin mapipigilan ang sentimento ng mga mamamayang Pilipino na masyado nang naaagrabyado, masyado nang naaapi. Kaya yung nangyayari sa Diskaya family, deserve nila yun. That is the consequences ng kanilang pagkikipagkunayban sa mga politiko natin para magkamal din sila ng maraming pera. Nakakaawa ang bayan. Dapat pagpapaunlad ng bayan, ang inuuna nila, hindi yung mga sarili lang nila. Isipin mo, 40 luxury car, vintage car, nasa kanilang possession. Iisang pamilya lang yan. Samantalang pag kiniwenta mo yung mga vintage car na yan, mga Maserati, mga
mga Range Rover, mga Land Cruiser, yung mga Cadillac. Yung 4 na yan, bilyon ang aabutin yan. Ilang milyon ang nagugutom, ilang milyon ang apektado ng tubig baha na pinaplanuhan pa nga na ipainom sa atin ng pamahalaan na ito, na ang tubig baha daw ay pwedeng inumin dahil filter naman. Ganito kalaki ang filter. Para tayong mga gago niyan. Sobra na yan. Hindi na makatarungan. Ano nakikita mo nung na dahilan kung bakit nagawa ng Indonesia yung nangyari sa kanila at sa atin hindi natin magawa na labanan ng corruption? Sa Indonesia kasi, meron silang tinatawag na more concern to interest of public or sa kanilang bansa. Meron silang pagmamahal, malalim na pagmamahal sa bansa nila at ayaw nilang bumuho ang kanilang mga pangarap na kaunlaran sa bansa nila. Kaya gusto nilang kalusin yung mga politikong kurakot. Ngayon, dito naman sa ating bansa, itong mga Pilipino ay halos nagkakawatak-watak na. Kasi nga, nai-involve na rito politika eh. Ako para sa akin, hindi ako nandito para sa politika. Nandito ako para sa bayan at mamayan. Ngayon, kung nasa Duterte man ako, ang Duterte ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin para sa bayan at mamayan. Ngayon, para sa bayan at mamayan, andun ako. Pag isaping bayan at mamayan, andyan ang aking malasakit. Ano naman ang naging opinion mo doon nung sa lumabas na balita, no? Na isang anak ng sangkot sa korupsyon ng contractor nagsabi na wala daw silang utang na loob sa ating mga Pilipino at tawag dito. Bakit mawawalan ng utang na loob? For your information, Diskaya family, malaki ang utang na loob nyo kung tutusin. Dahil yung perang nagamit nyo o yung perang pinambili nyo ng mga luxury car at ng mga luho ng buhay ninyo, yung mga tinatamasa niyong kasaganan ay galing sa pondo ng bayan. At yan ay galing sa aming mga tax, sa mga buwis na binabayaran ng mga mamayang Pilipino. Dangat nga lang kayo, bilang Pilipino kayo, ay mga swapang kayo. Mga kurakot, buhaboy, buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon sa pondo ng bayan, buwaboy. Kaya, wag mong sasabihin na wala kayong utang na loob sa amin. Dahil kami, bilang mga concerned citizen, bilang mga legitimate taxpayer ng bansang Pilipinas, ay meron kayong utang na loob. Dahil ang ginamit kong pera ay pera ng bayan at pondo ng bayan. At yan ay aming binayad na buwis sa gobyerno. Pero sa lahat ng mga nangyayaring ito, mga kapalpakan, mga nawawalang pera ng bayan, sa tingin mo ho, maliban kay sa Diskaya, mayroon pang mas dapat managot? Meron. Yang mga yan, hindi magkakaroon ng lakas ng loob yung Diskaya contractor na yan. Yung pamilya na yan, hindi maglalakas ng loob yan kung walang nasa likod. Merong mas mataas na tao dyan na kapag dinigir mo yan, dinig mo yan, ang investigasyon yan, lilitaw merong mga involved dyan. Ako nga may opinion dyan eh. May opinion ako dyan sa 4 na sasakyan na luxury. Kasi, sino ba namang labsaw utak na kung kahit sabihin na natin napakarami mong pera, dadalhin mo lang sa luxurious car na hindi mo naman makakain. Bakit dun mo dadalhin? Kaya ako may opinion dyan. Meron akong malalim na kutob. Ito may opinion lang. Hindi yan sarili ng Diskaya family. Ibig sabihin, naniniwala kami sa likod dito? Merong may pag-aari ng mga Maserati, Cadillac, Volvo. Ang mamahal yan. Bibilin mo lang. Tapos mababangga sa kalsada. Kung ikaw ay tunay na galing sa hirap, pagmamalasakitan mo, ang pera na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya lang hindi yan galing kay God. Galing yan sa demonyo. Dahil kinuha nyo yan sa kaban ng bayan. Ang nagdurusa kami. Dahil kami ang lumalangoy sa baha. Kami ang apektado ng mga flood control ghost project. Sino nagdurusa? Kayo ba? Kayo nakasakay kayo sa Cadillac. Nakasakay kayo sa vintage car nyo. Habang kami lumalangoy. Nababasa ang paan namin. Sapatos namin basang-basa sa baha. Nagsasakripisyo ang mamayan. Habang kayo
lumalangoy sa pera. Grabe. Grabe. Hindi maganda itong nangyayari natin. Tawag dito, ano naman masasabi mo dun nung tawag dito? Ang nagsimula daw yung flood control project, sa panahon pa daw ni Tatay Digong. Ito ay mga opinion ng kakamping at dilawan. Bakit daw ngayon palang sinisisi daw sa administrasyon? Alam mo, hindi totoo yan. Dahil bago pa umupo ang Pangulong Duterte, ay meron ng ganyan. Hindi nga lang na i-expose kasi connivance. Nagsasabwatan niyang mga yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, na-expose yan. Binisto ng Pangulong Duterte yan. At nagkaroon ng filtration, nagkaroon ng stopper. Kailangan lahat reported, lahat merong proper na bago aprubahan ang isang proyekto, maraming requirement during the term of Pangulong Duterte. Ito sa nakaraang vlog, Ghost Project, lumabas ang pondo, pero walang proyekto. Noon pa nabanggit ko na yan, wala pa yung exposure na yan. Kaya yung ano na yan, hindi yan kay Duterte. Kay Duterte na-stop yan. Na-control yan. Kaya lang, pumasok itong 2022, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga buhaboy na magsimulang muli na buhayin ang kanilang mga sindikato. Kaya nangyari yan. Kaya maging alerto tayo. Huwag tayong maniniwala na. At saka isa pa, ang balita na yan, kanino nang galing ang balita? Di ba sa mga kalaban? Gusto nga nilang wasakin ang pagkatao ng mga Duterte. Kaya nga sinisira nila. Pinararata. Kahit nga yung sa mga sabunero kay Duterte pinapasa yun Lahat yan ibiblame kay Duterte. Dahil gusto nga nila i-demoralize ang ating Pangulo at si Ma'am Sara Duterte, VP Sara Duterte, para ma-distract sa 2028 election. Yan ang kanilang pinaka-main objective, sirain, wasakin ang mga Duterte. Pero nagkakamali sila, matatalino na at may puso ang mga mamayang Pilipino. Alam na alam namin kung sino ang Pangulo na tumutupad sa kanilang mga mandato. Sir, opinion mo na parang ayaw nila ipatawag itong si Saldico. Ayaw nila ipatawag si Saldico dahil nga gusto nila cover up. Dahil maraming nalalaman si Saldico. Mismong si Saldico may alam dyan. Kaya ayaw nilang ipatawag. Tignan mo may plano nga sila na magkaroon ng independent investigation. Gusto nila magkaroon ng independent panel para mag-imbestiga sa mga flood control project. Bakit kailangan magkaroon ng independent? Iniimbestigahan na nga ni Senator Marcoleta. Ano yun? Bakit kailangan independent? Dahil kontrolado nila kapag independent, sila mag-appoint dun kayo independent panel dyan. Imbestigahan nyo ang ghost project na yan. Pero sila rin ang may bulong. Yan ang tunay, reforma tayo ngayon. Isang tunay na pagbabago. Reformahin natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga karapatan, ang ating mga malayang pagpapahayag. Huwag natin meron tayong Bill of Rights, Article 3. Tandaan nyo yan. Meron tayong karapatan magpahayag ng ating mga saloobin, sentimento, para ipahayag na meron tayong diskontento sa gobyerno na to. Hindi tayo kumakalaban sa kanila. Pinararating lang natin sa kanila na tama na, sobra na, tama na, sobra na. Tigilan na yan. Kawawa na ang mga mayang Pilipino. Kayo lang nagpapayaman habang ang mga Pilipinong mahirap, nananatiling mahirap at mahirap na mahirap. Kawawa naman kayo. Tigilan nyo na yung korupsyon. Tigilan nyo na ang mga pamumulitika. Isipin nyo naman ang kaunlaran ng bayan. Lumalangoy na kami sa kumunoy ng kahirapan at kumunoy ng baha ng tubig. Si Vizcaya, kinunit nila ni Perarde, pero nung eleksyon, BBM yun, kita nyo na ang gulay, tama ka dyan, Brad. Nakita mo? Bakit siya nagtaas? Ibig sabihin, kaibigan silang dalawa. Pero ngayon yung mga nagrarally kanina, yung mga picture dun sa mga kuha nila, Duterte, Pulong, Sara, walang Marcos. Diba? Kaya nga. Wala talaga kasi nga kay Duterte, during that term of Duterte, hindi naman natin sinasabing walang korupsyon o walang naganap na ganun yung panahon ni Duterte. Meron. Kaya lang hindi sila umubra. Kaya nga yung mga kurakot, yung mga buwaboy na yan ay nagutom.
Nung panahon ni Pangulong Duterte, gutom na gutom sila dahil hindi sila makaporma ng mangurakot. Ultimo, kumuha ka ng lisensya, ano sabi ni Pangulong Duterte? Pag kayo pumunta sa mga kagawaran ng gobyerno at hindi kayo inasikaso, sampalin nyo. Gumawa kayo ng skandalo. Sampalin nyo. At kung hindi nyo kayang sampalin, itawag nyo sa 888, pupuntahan ko kayo, ako sasampal. Sa takot ng mga empleyado ng mga kagawaran natin, sinunod nila. Ang bilis ng aksyon nung panahon ni Duterte. Magpunta ka sa LTO, magpa-renew ka. Ang bilis. Pumunta ka sa PSA. Ang bilis. Pumunta ka sa DMW. Ang bilis. Lahat ng mga ginagawa natin na inaasikaso, BIR, mga passport, ang bilis ng aksyon. Kasi nga may respeto sila at takot sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron silang malaking respeto at takot na kayang gawin ni Pangulong Duterte na sila ay kalusin. Yun ang katotohanan. So, ulitin lang natin. Ano pagkakaiba ng Marcos administrasyon sa Duterte? Malaki, hindi nga pwedeng ipagkumpara eh. Sorry ha, dati akong Marcos loyalist. Dati akong leader ng Marcos Loyalist Group. Pero tahasan kong sasabihin sa inyo ngayon na ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte at panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon ni BBM, malayong-malayo ang performance. Hindi pwede ipagkumpara. But anong pagkakaiba? Malaki ang pagkakaiba. Ito pagkakaiba, isa-isahin ko. Unang-una sa lahat, priority, peace and order. Ayan. Ang peace and order during the term of former President Rodrigo Roa Duterte, napakapayapa. Kahit madaling araw umuwi ka sa mga liblib na lugar, wala kang pangamba at takot. Peace and order. Dahil merong salita si Pangulong Duterte na kapayapaan ay para sa lahat. Kaya ang mga gumagawa ng karumal-dumal during his term ay takot gumawa ng itapapahamak ng mamayang Pilipino. Dahil may Duterte. Pangalawa, ang Department of Migrant Worker na yan, paki-focus nyo nga yan. Yan Department of, DMW yan eh. Yan. Yan DMW na yan. Hindi kay BBM nagkaroon ng kagawaran na Department of Migrant Worker. Yang DMW na yan, during that term ni Pangulong Duterte, na-create ang Republic Act 11641. Republic Act 11641, the creation of migrant worker, ay kay Pangulong Duterte yan. Pangalawa yan. Kami ang humingi niyan, OFW leader advocates ako. Kaming mga leader ng OFW organization ay nagkaisang manawagan noong 2016 nang tumakbo si Pangulong Duterte, ay hiningi namin na magkaroon kami ng sariling departamento. At yung hiningi namin ay Department of Overseas Filipino Worker. Kaya lang napalitan yan. Ginawa nilang Department of Migrant Worker. Okay na rin. Importante, meron kaming departamento. Pangatlo, ang laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport na palasak. Nawala yan. Dahil sa kautusan ng ating Pangulong Duterte na hindi dapat mangyari sa mga bayani ng makabagong panahon ang ganyang klase ng sindikato. Kaya natakot sila na wala ang laglag bala. Pang-apat, passport na 10 years. Dahil ako'y OFW, alam ko kung ano ang kabutihan at benepisyo ng 10 years validity ng passport. Bakit ko nasabi na napaka-importante ng 10 years validity ng passport? Nung araw, 5 years lang ang passport. Ngayon, 10 years. Isipin mo, ako 21 years ako, nag-abroad. 5 passport ang hawak ko. 5.
Samantalang kung 10 years ay implementado na nung time ko, yung 10 years na yan, 2 passport lang dapat. Ibig sabihin, na lessons ang gastos. Nabawasan ang gastos ng mga OFW na kada 5 taon ay nagre-renew. Ngayon, 10 taon bago mag-renew. O di nakatipid ang mga mamamayang Pilipino at nakaiwas sa hirap pumila. Sa appointment, sa pagpunta sa DFA, mababawasan. At ang makikinabang ay ang mga aplikanteng OFW. Pang-apat yan, ano? Pang-apat o pang-5? Pang-5. 10 years validity of driver's license. Ha? Ang driver's license, kung ikukumpara sa passport, parang ganun din. Hindi ka na pumipila lagi at hindi ka na rin gumagastos ng every 2 years ay magpaparenew ka ng lisensya mo. Kay Pangulong Duterte, 10 taon. 10 taon ka bago magparenew ng lisensya. Ang laking tipid, di ba? Kumbinyente ng mga mamamayang Pilipino. Ang dami pa. Marami pa talaga. Yung mga bibitayin. Yung si Mary Jane Veloso. Di ba? Mary Jane kay Duterte yun, di ba? Kay Duterte, no? Yun. Oh. Iniligtas sa ano yun? Sa bitay. At marami pa na hindi na nabalita dahil hindi naman binabalita ng mga mainstream. Halos yung mga kabutihan ng ating Pangulong Duterte dahil sila nga ay mga bayarang media. Kaya nga laking pasasalamat ng henerasyon ngayon na merong mga vlogger. Pero dalawang klase din ang vlogger. Vlogger ng kadiliman at vlogger ng kaliwanagan. Pero itong mga nasa harapan ko ngayon, ito ay mga vlogger ng kaliwanagan. Hindi na bibili ng pera. Ang prinsipyo nila ay magpahayag din ng katotohanan para sa mga mamamayang Pilipino nang walang bayad. Umita man sila dyan sa monetization, karapatan nila yon. Dahil kailangan din nila para sa maintenance nila, sa mga pamasahe, sa mga pagkaano nila ng load. Kaya normal yun, yung monetization na yun. Pero hindi yun kurakot. Yung kabila, nasa kadiliman, kurakot. Bakit? Binabayaran sila para magsinungaling. Diba? Ganun din ang mga mainstream media. Binabayaran sila para magsinungaling. At itago ang katotohanan at gawing masama ang mga Duterte. Pero itong mga vlogger na to, hindi ito magsasabi o magpapayag ng kasinungalingan dahil ito may prinsipyo, dahil ang Pangulong Duterte ay may prinsipyo din. Kaya nagkakaisa kami. Ngayon tapos ka na doon sa kay Duterte. Ngayon kay BBM, ano yung mga nagawa ni BBM? Wala. Papainumin tayo ng tubig ba? Na merong galon, na may filter na ganito kalaki. Yung pagkakatiwala mo ang kalusugan mo sa ganito kalaking filter. Ha? Na may tayo yun. May katas ng mga iyon. May mga patay na daga doon. Ipagkakatiwala nyo yung pag-inom ng tubig doon sa ganito kalaking filter na under DSWD na pinakita na uminom ang Pangulo. Gaano katotoo na yun ay galing doon sa tubig baha? Wala nga laman eh. Pinalitan na yun. Hindi, tsaka walang laman. Kung papansinin mo, walang laman. Kasi pag uminom ka ng tubig, bro, pag uminom ka ng tubig na may laman, lalagok dito. Makikita mo yan, gagalaw yung Adam sa kapul. Sa kanya, wala. Tsaka yumuko siya para hindi makita. O di, kasinungalingan, para lang tayo dayain na yung tubig baha ay pwede pala nating mapakinabangan. That is mind conditioning. Ginagawa nilang abnormal. Yung normal. Ginagawa nilang abnormal. Biruin mo, iinom ka ng tubig baha dahil lang sa ganito kalaking filter. Puta, pagkakasakit ka niyan, papatayin nila mga mamayang Pilipino. Huwag naman ganun. Tapos sabi pa, hindi special season ang bagyo. Mind conditioning na naman. Para pag may bagyo, hindi na natin siya, normal na yan. Hindi na natin hahanapin yung flood control project. Pag sasabihin natin ay normal naman yung umulan, normal naman ang bumabagyo. Kinukondisyon tayo, natanggapin natin ang katotohanan na bahagi na ng buhay natin yan. Ang tanong, nasaan ang pondo? Bakit may gobyerno? Kaya tayo may gobyerno para pangalagaan ang bayan, ang bansang Pilipinas at ang mamamayan nito. Adjunal tayo. Kaya, huwag niyang sasabihin na, normal na yan. Yan ang new normal. Yung bagyo, normal na yan. Darating talaga, may bagyo.
Hindi ganon. Bilang Pangulo ka, dapat tutugunan mo kung paano mo susolusyonan na kapag may bagyo, walang maapektuhan ang tao. Yun ang dapat. Bro, sa ginagawang investigasyon ngayon, sa tingin mo may mapapanagot kaya? Kasi para sa akin, no, ever since naman, previously back tayo. Wala naman, di ba? Halos wala. Ang nangyayari lang, public view, public information. Maganda na rin may investigasyon, pero sana nga, tama sinabi mo, dapat may mapanagot. Ang problema, wala naman eh. O tignan mo, yung mga involved, naka-active status. Di ba dapat ikaw pangkaraniwang empleyado na gobyerno? Di ba kapag involved ka sa isang anomalya, di ba, ano ka muna, suspended? Suspended memorandum. You are hereby to suspend, ganito, ganyan. Pinapaalam sa'yo na ikaw suspendido during the time of investigation related to your case. Bakit wala? Sila active, nandiyan sa loob. Si Salty ko, nakatakbo pa ng ibang bansa, magpapagamot. Sana din naman pauwi, no? Ay, bro. Nagdating nga na yung mga mantirigma na vlogger ng ating bayan at mamayan. Kaya kung tutusin talaga, tayo dapat magtiwala sa Panginoon. Dahil talagang abnormal na ito nangyayari sa atin. Hindi naman talaga kami kain. Doon sa proposal bill ni Senador Bato na yung pag napatunayan doon sa plunder, death penalty. Maganda yun. Kasi kung hindi ka naman gagawa ng anomalya o ng plundering case, hindi ka apektado sa mabibigay. Kaibigan, Ginagawa lang yung batas to protect the innocent. Ginagawa ang batas concern para sa development. Di ba? Ngayon, kung ikaw gagawa ng anomalya, kalokohan sa gobyerno at may batas tayo na anti-plundering, nabitay ang hatol, di wag kang mag-plunder para hindi ka mabitay. Ngayon, kung matigas ang ulo mo, mag-plunder ka, pero may bitay. Kaya tama lang talaga na merong pitay sa kasong plundering. Hindi lang plunder. Dapat lahat ng korupsyon, lahat ng uri ng korupsyon, dapat meron talagang kalakip na hatol ng husgado. Dapat meron talagang kaso. Kasi para matigil na ang korupsyon. Pero tingin mo, lulusot kaya? Dahil sa maraming plunderer dyan, malamang hindi lumusot. Kasi disfavor yan sa mga buhaboy, sa mga buhaya. Ayaw nila nung ganyang batas. Ang gusto nilang batas, yung makakatulong sa kanilang kayamanan o pagpapaya. Yan nga nakakapagtaka pa mga kababayan ko. Si Diskaya, bilyonaryo na. Pero hindi pa tumitigil sa pagpili ng mga luxury car. Na hindi niya naman magagamit sabay-sabay. Yes. Ano purpose niya doon sa maraming sasakyan na yun? Kaya nga dapat, in government, dapat meron talagang kaparusahan na kamatayan para matigil na ang pangungurakot at ang pondo ay mapunta sa isang tunay na proyekto na pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Tayo ang dapat na inuuna, hindi ang kanilang mga pamilya. Kaya nga tinatawag silang public servant. Ano ibig sabihin ng public servant? Tagapaglingkod o tagapagserbisyo ng publiko. Ang tanong, sino ang publiko? Di ba tayo? Sino ang servant? Di ba sila? Servant, public servant. Sila ang tagapaglingkod natin. At ang sahod nila ay nagmumula sa mga tax natin. Kaya dapat nakikinabang tayo sa mga batas na ginagawa nila. Hindi katulad ng batas, yung batas na ginawa ni Ortega. Ang laking kalokohan. Pababain ang edad ng kandidatong Pangulo mula sa 40 at 35 years old naman sa Vice President. Sir, Pakikinabang ba tayo dyan? sa palagay mo, bakit yan ang inuna ng mga congressman natin? Yung pababae ng edad ng mga tumatakbo sa mataas na posisyon. Tanungin kita ngayon. Babalik ko. O hindi, sagutin ko na lang. Tanong ko. Initial na lang para mag-isip sila. Si SM, Congressman SM, ilang taon na yan?
Si Congressman SM, ilang taon? Basta mag-35 yata siya sa 2028. Ibig sabihin, he is entitled to run as president. As per the approved law, kung maaprubahan. May balak pala. Ay, hindi lang balak yan. Talagang yan ang gusto nilang mangyari. Hinahanda na nila yung mga manok nila na ilalaban sa darating na 2028 election. Kaya hindi entitled yun. Bakit? Bata pa yun. Kaya ang gusto nito, 40 sa presidente, 35 sa vice president. Ngayon, sino ang presidente? Kailangan nasa 40 anyos. Hindi siya pasok doon. Pasok si SM. Initial alam nyo na yan kung sino yan. Pasok si SM. Doon. Sir, sabihin mo na kasi. Wag, pare. Ano tayo? Kumbaga, hindi naman puro tayo tapang dyan. Kailangan, we are protective din tayo sa sarili natin. Kasi, abnormal na nga ang batas eh. Wala silang nire-respetong batas. Ang batas ay binubutas nila. Kaya minsan, kailangan tayo, hindi lang tayo maging matapang, kailangan maging matalino, maging wais, tuso. Hindi nila tayo kailangan maisahan. Hindi marinig daw. Kaya kung tutusin, yung 40 to 35 ni Congressman Ortega, sila makikinabang yan, hindi tayo. Dapat ang batas, yung para sa mamayan, hindi para sa kanila. For political benefits yan. Isipin mo, 35 years old, pwede na mag-vice president. Sino ba yung mga possibility na may pera dyan na kaya mag-vice president? Tama. Kaya para sa akin, yung batas ni Congressman Ortega o Paulo Ortega na yan ay hindi makatarungan para sa mga mamamayang Pilipino. Yan ay isang tahasang paghahanda nila na may magaganap talaga na malaking manipulation sa 2028 election. Kaya gusto nila ang kandidato ng president at vice president ay pababain ng edad dahil marami silang mga pwede gamitin na yung may mga may pera. Yan si SM na yan, napaka-bilyonaryo din yan. Kayang-kaya na tumakbo at manalo gamit ang pera. So parang planado pala to? Planado talaga. 100%. Sir, nasabi mo na rin lang na mga bilyonaryo. Ano masasabi mo sa paglaki ng asset ng mga politiko? Yung mga sali nila? Yun nga, yan, Papa Brad. Yan nga nakakagulat dyan. Yung salon na yan, supposed to be hindi rin nasusunod. Kasi may requirement yan eh. Kapag sumusobra ka na sa statement of account mo and liabilities mo, dapat meron ng personal checking o iimbestigahan ka na o puta, sumusobra ka na. Ang salin mong inano sa amin, piniresent mo sa amin, ito lang. Bakit ganito? Kahit biglang lumobo, wala ka namang ano. Sir, sa tingin mo, dapat imbestigahan yung sinasabi ni Mayor Baste. Yung 200 million ni Romualdez, naging 3 billion noong 2025. Dapat talaga, dapat. Yung 125 million na clear sa COA, iniimbestigahan eh. Di ba sila nagsusulong? Yung confidential pa ni Ma'am BP Sara Duterte. Di ba, 125 million lang yun. Na-clear sa COA, clear sa Commission on Audit. Pero ano ginagawa nila? Pinipilit nila na anomalya yun, kahit kinilir ng Commission on Audit. How much dun sa bilyon? Mas dapat imbestigahan yung bilyon-bilyon na anomalya. Pilay pan na nawala. Maharlika pan. Yung ginto na maraming inilabas sa pilil. Ang dami niya na dapat imbestigahan. Hindi ba nila inimbestigahan? Na bilyon-bilyon, hindi basta bilyon. Kasi nga, pinili lang nila si Ma'am Sara, BP Sara Duterte dahil ayaw nga nila itong makatakbo pa sa 2028 election. That is a color of politics. Pero ito lang masasabi ko. Ito lang, in general concern. Hindi na ito usapin ng politika. Hindi na ito usapin ng kung sinong mga politiko yan. Ito ay usapin ng problema ng bayan at mamayan. Kaya dapat, unahin nila ang pagsiservisyo sa bayan at mamayan. Yung politika na yan, tabi muna natin. Napag-iiwanan na tayo sa Asian country na dati tayo nangunguna. Ngayon ano? Binabastos na mga OFW natin sa labas ng bansa. Hindi na nire-respeto. Kasi nga, mismong gobyerno natin hindi rumerespeto sa mga mamamayan nito. Tama. Kaya pagdating sa ibang bansa, tae kami. Kaya sana kayong mga politiko, magising na kayo. Hindi naman lahat. Dahil matino naman si
Senator Bato, matino. Senator Bongo, matino. Senator Marcoleta, matino. Maraming matino dyan na outnumber. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Kayong mga politiko, hinalal namin kayo dyan para tulungan ang mamayang Pilipino na paunlarin ang mga buhay nito. Hindi para agrabyaduhin o pagnakawan nyo ng pera o pondo ng bayan. Magtulungan kayo, pangatin nyo ang Pilipinas. Mga politiko kayo ang may karapatan na gumawa ng naaayon sa batas. Hindi kayo ang violators. Sir, mabalik tayo doon sa ginagawang investigasyon dito sa flood control natin. Kanino ho ba or sino ang mas pinagtitiwalaan nyo? Yun ho bang investigasyon sa Kongreso or yung investigasyon ng Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Marcoleta? Yun. Mas pinagkakatiwalaan ko yung Blue Ribbon under the Senator Marcoleta investigation. Dahil yun ay may prinsipyo para sa bayan at mamayan. Hindi ako magtitiwala sa independent panel na sila rin Amerika. Dahil sila rin ang ugat kung bakit may anomalya sa flood control project. Ginagawa lang nila magkaroon ng independent panel for investigation for flood control para mag-control din nila ang investigasyon at matago ang mga tunay na salarin. Doon ako magtitiwala sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. I trust Senator Marcoleta to fight and concern for Filipino people. Sir, naniniwala ka ba na parang Sarsuela yung nasa Congress? Opinion mo lang. Anong ibig sabihin? Yung investigasyon nila Marcoleta? Hindi, yung sa Congress. Sa Congress. Talagang moro-moro yan. Etong kay Marcoleta, kay Senator makatarungan pa to eh. Dahil maraming nailalabas dito. Yung sa Kongreso, moro-moro yan. Bakit ko nasabi? Sino ba ang speaker sa congressman? Sa Kongreso, sino ang speaker dyan? Si Dambalos. Sino? Oh, bakit natin paniniwalaan? Moro-moro, tama ka kapatid. Moro-moro ang investigasyon sa Kongreso. Dahil ang pinakaulo sa Kongreso, ayun din ang pinakaugat ng problema natin ngayon. Bakit kaya hindi nila in-action ng sinasabi ni Congressman kung palagay mo na most corrupt budget sa 2025? Yes! Most corrupt. Talagang corrupt. Isipin mo, yung sa ginto lang natin, inilabas nila. Saan napunta yun? Pero parang hindi nag-ingay ang ginto. Hindi nga nag-ingay kasi nga, lahat sila, halos lahat, hindi naman lahat kasi, halos lahat dyan nakinabang. Kaya walang kikibo. Eto tanong. Pag-usapan natin yung tunay na problema. Yung pagtaas ng tubig natin. Sino ba mga politiko ngayon ang nagmamalasakit dyan? Sa pagtaas ng tubig natin. Sa pagtaas ng kuryente natin. Sa pagtaas ng mga bilihin natin. Yan ang tunay na ugat ng problema ng mga mamayang Pilipino. Hindi yung impeachment. Hindi yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. That is not a problem of the Filipino people. That is another creation of problem. Hindi lang saldi ko. Kaya dapat ang unahin nila na gampanan ay ang pagpapaunlad sa ating bansa at sa mamamayan dito. Kawawang-kawawa na po ang mamamayang Pilipino na paulit-ulit na lamang ninyong binubusabos. Nanakawan. Tama, no? Kasi bakit unahin nila yung batas? Yes! Kapag pamababa ng edad, kung may mas priority. Yes! Yung sinusulong ni Marcolita. Yun! Pwede yun! Sir, dun sa sinusulong po nila na panukalang batas na gusto nila pababain yung magiging kandidato ng magkapangulo ng senador. Vice President. Sa tingin niyo po ba, meron silang mga hidden agenda at may mga nasagot ko na kanina. Nasagot mo? Uulitin ko. Ulitin mo. Merong ahenda dyan. Tulad ng sabi ko nga kanina. Ilang taon na si Congressman SM? Ilang taon na yan? 32. Di ba ang election ulit, 2028? Di madadagdagan ng edad. 36. Pagdating ng 2028, pwede na siya. 25. He is entitled to run as a Vice President. So yan pala yung parang... Yes! Yes yan! Ako, nagre-research. Hindi ako basta-basta nagsasalita ng walang grounds. Pinag-aaralan ko rin ngayon ang galawan sa politika.
Sir, tanong ko lang sir, di ba kasama ka sa 1980s Yes! loyalist? Isa ako sa 1980s original Marcos loyalist. Duterte kami ngayon. Isa ako sa nag-withdrawal of support in social media na sinabi ko na wala na ako sa Marcos loyalist. Dahil dati ako talaga nagmula sa Marcos loyalist nung ama. Ngayon, dahil nga tumakbo yung anak at dahil anak siya, junior siya, I trust him. Salin lahi. Ako sa totoo lang, honestly speaking nakaranas kasi ako nung panahon ng tatay na maganda naman ang ginawa. Pagpalagay natin may kurakot din yun. Pero sa totoo lang, nakita niyo naman ang development sa ating bansa. Halos lahat yan, yung tatay ang may gawa. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo kahit papano, kurakot man yung tatay, meron ka nakita proyekto. Ang masaklap ngayon, kurakot, walang proyekto. Hindi tayo nakinabang. Sus! Ano yun, double kill? Common sense, common Double kill sense. yan, double kill. Double kill tayo. Pinatay na tayo, pinatay pa tayo uli. Sir, tanong ko lang, total magaling ka sa mga pag-analysis eh. No? Sir, ano yung nakikita mo na bakit parang sinisintruhan ng Diskaya ngayon? Bakit Sir, bakit Diskaya ngayon ang sinisingil? Bakit hindi yung mga nasa kongreso na nag-insert ng bilyon-bilyon?